Okay mga tol, mainit-init na balita ngayon. Terence "Bud" Crawford versus Canelo Alvarez nagkasundo na maglaban dito sa Las Vegas sa darating na September. Pero magkakaroon muna ng isang laban si Canelo ngayong buwan ng Mayo. Posible makalaban ni Canelo ang IBF champion na si William Scal. Kung may ang laban ni Canelo kay Scal, paglalabanan ulit ang undisputed belt. Kung manalo si Canelo dito mga tol, two-time undisputed champion na sa super middleweight. Maganda ito dahil pwedeng itayan ni Canelo ang lahat ng titulo laban kay Terence Crawford sa September. Kung sakali mga tol na ma-upset si Canelo, mananalo itong si Crawford. May pag-asa siya ngayon na maging 3 division undisputed. Naging undisputed na si Crawford sa 140 pounds. Naging undisputed na rin sa welterweight division. Kung sakali lang na ma-upset si Canelo dito, magiging 3 division undisputed si Crawford. Napakalayo mga tol, from welterweight, magiging undisputed sa super middleweight. Isang history talaga ito kung manalo si Terence Crawford. Pero sabi nga ng mga boxing analyst mga tol, maliit yung porsyento na kaya ni Crawford manalo kontra Canelo. Pero di natin alam, boxing ito mga tol. Sabi nga ni Terence Crawford sa huling interview niya, kung kaya niyang tanggapin ang power ni Canelo at kaya niyang depensahan ng mga counter nito, may kalalagyan daw si Canelo Alvarez. Kasi ang problema ngayon ni Terence Crawford kung paano niya tanggapin yung power punch ni Canelo Alvarez. Kasi malayo yung akyatin ni Crawford. Mula 147, umakyat ng 154 pounds. Ngayon, dedirekta agad sa 168 pounds. Isang pound for pound pa ang kalaban, isang undisputed. Buti sana kung pipitsugin lang yung kalaban niya sa 168. Kumbaga warm up muna bago palagan si Canelo Alvarez. Pero iba itong si Crawford mga tol, gusto agad, malakas. Sa ibang balita naman, Ryan Garcia versus Rolly Romero. Paglalabanan daw ang regular WBA belt sa welterweight division. Ayon ito sa report ng The Ring Magazine. Nakataya ang regular WBA belt. Kasi ang champion ngayon dyan sa welterweight si Eimantas Stanionis. Hindi ko lang maintindihan mga tol kung bakit pinayagan ng WBA na maglaban itong si Rolly Romero at Ryan Garcia. Kahit sabihin natin na secondary belt ito, regular belt lang. Pero wala sa ranking si Rolly Romero sa welterweight division. Wala rin sa ranking si Ryan Garcia. Ito ang kasama ngayon sa ranking sa WBA. Number 2 dyan si Conor Ben. So di natin alam kung paano yung ruling dito ng WBA. Bakit pinayagan nila si Ryan Garcia at Rolly Romero na paglalabanan ang kanilang regular WBA belt. Magandang laban din ito mga tol ngayong Mayo. Ryan versus Rolly Romero, kasabay niyan ang laban ni Devin Haney versus Jose Ramirez. Mas malupit yung kalaban ni Devin Haney dahil Jose Ramirez yan, malupit din yan. Posible rin matalo si Devin Haney dyan kay Jose Ramirez. Si Ryan Garcia naman, kung maliitin niya itong si Rolly Romero, baka pwedeng ma-upset dyan si Ryan Garcia. May power din kasi itong si Rolly Romero mga tol at awkward yung mga patama niya. Okay mga tol, yan lang muna update natin ngayong araw.